Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Shiba Inu ngayon pong May 3 taong 2025. At rin ang ating nakikita rito ay ang daily chart time frame ni Shiba Inu. At ayan, maliban dito is nakikita na rin natin yung aking mga projections sa aking huling technical analysis dito kay Shiba Inu nito pang nakalipas na April 28. At isa po sa aking mga projections dito is nasabi ko na yan, mataas ang posibilidad na mukhang patuloy po sa pagko-consolidate itong presyo ni Shiba Inu dito sa ilalim ng upper portion ng ating pattern dito. Yan, kasi malinaw, parang napaka-obvious na ganyan po yung magiging galaw ni Shiba Inu pagkatapos po siyang makaranas ng pagkakauntog dito. Yan, sino nga ba namang hindi mahihilo dyan kapag nauntog ka sa isang matibay na peder? Siyempre, mauuntog ka dyan tapos mahihilo ka, magko-consolidate ka muna. Kaya yan yung nangyari. Kaya napaka-obvious po yan. Kaya kung marami na po kayong experience or karanasan sa pagde-trade, is napakadali pong makita yung sunod na magiging galaw kapag nakakita kayo ng ganitong kaganapan dito sa ating chart. Yan, para maipakita ko po yung ating pattern dito ay Shiba Inu ay isa po itong descending channel pattern. Yan po yung binubuo ng dalawang kulay puti na linya. Descending channel pattern po yan kasi pababa yung kanyang direction, kaya descending. Ascending po kapag pataas. Ngayon is ang kagandahan po dito sa descending channel pattern ay isa po itong bullish pattern na pag magkakaroon po siya ng breakout dito sa upper portion dito, yan, kaso nauntog dito noong April 26 nauntog, pero pag nagkaroon po siya ng breakout dito, ayan, kung sakaling nagkaroon po siya ng breakout dito, mataas po ang chances na siya ay makakaranas ng isang matinding price surge. Ayan. Pero kung sakaling dito naman po siya nagkaroon ng breakout dito sa lower portion, is may invalidate po yung pattern natin na ito. Kaya yan po ang kagandahan ng pattern na ipinapakita ngayon nitong si Shiba Inu. At ayan, nung nakalipas po na April 29 is yung candlestick na nabuo is tumagos po siya sa nagsisilbing minor support natin dito. Ayan, tumagos po siya sa ilalim. Dito sa ilalim ng support na 40 digits 1364. Ayan, ibig sabihin is nabasag na ito. At ngayon is nagsisilbi na po itong isang resistance. Kaya color coding natin dito is resistance is kulay green, support is kulay red. Kaya yan, ito na po ay nagsisilbing harang dito sa itaas. Yung harang naman dito sa ibaba, kasalukuyan nagsisilbing harang natin dito sa ibaba. Yan ay ito naman nakapwesto sa presyong 40 digits 1298. Kaya yan po yung kasalukuyang minor support at saka minor resistance natin dito kay Shiba Inu. Ngayon is yung aking projection po rito is mukhang magpapatuloy po itong si Shiba Inu sa kanyang pagko-consolidate dito. Ayan, possible po na ayan, magko-consolidate pa rin po siya rito. Kaya ayan. Ngayon is kung mababasag po yung support natin dito sa 40 digits 1298. Yan, possible na babagsak po siya rito sa sunod na support natin dito. Yan, yung sunod na minor support natin is nakabang po rito sa presyong 40 digits 1249. Yan, para umangat naman po itong si Shiba Inu is kailangan pa rin po talaga niyang makawala dito sa ating pattern. Kailangan po talaga niyang basagin yung upward portion
upper portion ng ating pattern dito. Yan, possible po na aangat siya dito ulit sa upper portion, pero pag nauntog na naman po siya katulad po ng nangyari rito is ayan, maaring babagsak na naman siya at pagpapatuloy ulit siya sa kanyang pagko-consolidate dito sa loob ng ating pattern. Kaya hanggat hindi po siya makawala dito sa ating pattern na ito is ganyan po yung paulit-ulit na mangyayari sa magiging galaw ng presyo ni SHIB. Kaya ang talagang hinihintay po talaga natin dito is kung kailan po siya makakaranas ng breakout dito sa upper portion ng ating pattern na ito. Ayan. Pero sa pagdating po sa trading is pwede po natin gamitin ito para ayan, mag-counter trend. Kapag kung sakaling counter trend, counter trade po pala, hindi counter trend, counter trade. Kung sakaling umaabot po siya rito is magbubukas po tayo ng short position. Ayan. Sakaling bumabagsak naman po siya dito sa mga support, ayan, katulad nito, ayan, is nagbubukas tayo ng long positions. Ayan, kasi alam natin na may possibility na babalikan niya ulit yung ating upper portion dito. Kaya ganyan po yung ginagawa ng ibang mga traders. Ayan, tawag po dyan is counter trade. Ayan, pero syempre para sa mga magagaling lamang po ang trading, ang futures trading or derivatives. Kaya kung para sa mga baguhan rito is stick muna tayo sa spot trading. Ayan, spot trading, abang-abang lang tayo ng yung inaabangan yung pagdating naman po sa spot trading is yung inaabangan po natin dito is yung best buying opportunity, kung kailan po tayo magbabuy tapos kailan tayo magbebenta. Ayan, nandyan naman po yung mga positions ko na kung gusto nyong gayahin. Ayan, pagdating dito kay Shiba Inu is yung aking buying position is nakaabang pa po rito sa 40 digits 1168. Ayan, yung sunod po na sell pending orders, sell pending position ko is nandito sa 40 digits 1767. Kaya mataas-taas pa. Kaya sa ngayon is nagmo-monitor lamang po ako sa galaw nitong si Shiba Inu. Ayan. Kaya yan po yung aking update sa aking mga projections dito kay Shiba Inu. Pagdating po pala sa ating indicators is nakikita natin dito is maganda po yung ipinapakita ng ating Hall Street indicator. Ayan, bullish po yung momentum or kalagayan ni Shiba Inu base sa ating Hall Street indicator. Kaso ang problema po natin is yung ating QQE mod indicator dito sa iba. Mapapansin po natin na lumiliit yung sukat ng mga nabubuong QQE bars natin dito. Ibig pong sabihin is nanghihina po yung buying pressure natin dito kay SHIB. Yeah, kapag nanghihina, ibig sabihin is paunti ng paunti yung mga nagbebenta. Kaya dahil dyan is nanghihina. Yan, nanghihina yung buying pressure natin at mukhang sinyalis po ito na posibleng mag-take over yung mga sellers o yung mga sellers naman ang posibleng mas makakalamang sa kanilang puwersa. At syempre kung pag nangyari po yan, kung pag yung mas nakakalamang is yung mga sellers, syempre babagsak yung presyo. Kaya ganyan lang naman po. Kung pag nakakalamang is yung mga buyers, tataas yung presyo. Kung pag nakakalamang is yung mga sellers, babagsak ang presyo. Kaya ayan, sa mga projections ko na ito is ang nakikita ko po rito is na magiging galaw ni Shiba Inu is possible po na siya ay magko-consolidate dito sa pagitan ng ating minor resistance na ito at saka minor support. Pero may chances na baka mabasag po yung minor support natin dito sa presyong 40 digits 1298 at possible po na babagsak siya dito sa sunod
na minor support natin sa presyong 40 digits 1249. Kaya ayan po yung kailangan po nating bantayan dito kay Shiba Inu. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.